Bilang pagpapatuloy ng ating dokumentaryo, tatalakayin natin ang isang nakakagulat na kaso ng pagpatay na yumanig sa Singapore noong 2005. Hindi ito isang trahedya ng pag-iibigan na gaya ng Romeo and Juliet. Sa halip, isa itong malupit na krimen na itinago sa likod ng anyo ng pag-ibig. Hindi lamang nito nakuha ang atensyon ng publiko, kundi nagbukas din ito ng maraming tanong tungkol sa likas na pagkatao at sa mga madidilim na lihim na maaaring itinatago sa likod ng tila ordinaryong pamumuhay. Samahan ninyo ako habang isa-isahin nating binubuksan ang mga detalye ng pambihirang kasong ito. Bandang 9:00 ng umaga noong 6 ng Hunyo 2005, isang sanitation worker ang naglilinis sa paligid ng Kalang River ang nakapansin ng isang kulay kayumangging karton na lumulutang sa tubig. Dahil nakaramdam siya na may kakaiba rito, nilapitan niya ito upang tingnan. Pagbukas niya ng karton, labis siyang nabigla nang makita ang mga labi ng katawan ng isang tao na nakabalot sa malinaw na asul na plastic bag at mga pahayagan. Dahil dito ay agad siyang tumawag sa pulisya upang iulat ang nakakatakot na natuklasan. Pagdating ng mga pulis sa lugar, natuklasan nilang ang laman ng karton ay ang gitnang bahagi ng katawan ng isang babae mula balakang hanggang tuhod. Bukod dito ay napansin nilang napakalinis ng hiwa at halos walang bakas ng dugo. Bagay na nagpapahiwatig ng maingat ngunit napakalamig na paraan ng salarin sa paghiwalay ng katawan ng biktima. Lubhang ikinagulat ito ng Singapore Police dahil ang ganitong uri ng mabigat na krimen ay bihirang mangyari. Sa katunayan, mula 1970 hanggang 2005, karaniwang isang beses lamang itong naitatala sa loob ng bawat 8 hanggang 10 taon. Kaagad namang isinara ng pulisya ang lugar upang magsagawa ng mas masusing paghahanap sa iba pang nawawalang bahagi ng katawan ng biktima. Dahil konektado ang Kalang River sa Singapore Strait at maraming bangka ang dumaraan sa pantalan araw-araw, isa sa kanilang pangunahing teorya ay maaaring sa isang bangka isinagawa ang krimen bago itinapon ang katawan sa dagat at kalaunan ay inianod lamang ang karton patungo sa Kalang River. Kasabay nito ay sinuri rin ng mga investigador ang ischedule ng mga bangkang dumaan sa Kalang River Base sa loob ng mga nakaraang 2 araw. Bukod pa rito ay nagsagawa rin sila ng malawakang paghahanap sa mga kalapit na lugar sa pinangyarihan. At makalipas ang humigit kumulang 1 oras, nakakita sila ng isa pang pulang karton sa hindi kalayuan. Sa loob nito ay ang itaas na bahagi ng katawan ng biktima, ngunit wala pa rin ang ulo. Nang suriin ito ng mga forensic investigator ay natuklasan nilang eksaktong tumutugma ang mga hiwa sa mga bahaging naunang na-recover. Sa kabutihang palad, nakakabit pa rin sa katawan ang mga braso at kamay. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng pulisya na tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima sa pamamagitan ng fingerprint analysis. Bukod dito ay napansin din nila na may barcode at impormasyon ng produkto ang karton. Ginamit nila ang detalyeng ito bilang isa pang mahalagang ebidensya at natunto nila ang tindahan sa Singapore kung saan ito nabili. At matapos ang 6 na oras ng paghahambing ng fingerprints records ay tuluyan ng nakumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Liu Hongmei, isang 22 taong gulang na babae mula sa isang maliit na bayan sa Changchun, Jilin Province, China. 3 taon na siyang naninirahan sa Singapore at nagtatrabaho sa isang electronics factory na matatagpuan sa 5th North Serangoon Avenue. Nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan ay agad na nagtungo ang mga investigador sa pabrikang pinagtatrabahuhan ni Liu Hongmei upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Habang sinusuri nila ang kanyang personal na ugnayan sa kanyang mga katrabaho, natukoy ng pulisya ang 2 taong posibleng may mahalagang impormasyon tungkol sa kaso, sina Fu Rucheng at Liang Xiaochu. Pareho silang dating supervisor ni Liu Hongmei at kapwa may malapit na relasyon sa kanya. Unang isinailalim sa pagtatanong si Fu Rucheng. Sa buong investigasyon ay nanatili siyang kalmado at maayos ang kanyang mga sagot. Ayon sa kanyang salaysay,
May romantikong relasyon sina Liang Xiaochu at Liu Hongmei. Noong una, nagtatrabaho si Liu Hongmei sa workshop number 4 sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Dahil napansin niyang ito ay masipag, madalas niya itong alalayan at tulungan sa trabaho. Kalaunan, nailipat si Liang Xiaochu sa isang posisyong managerial at naging direktang tauhan niya si Liu Hongmei. At mula noon ay mabilis na umunlad ang relasyon ng dalawa. May isang pagkakataon na pareho silang naka-assign sa night shift na natapos alas 7 ng umaga kinabukasan. Ngunit nang bumalik sila sa trabaho kinagabihan, pareho pa rin ang kanilang suot na damit mula nakaraang araw na nagpapahiwatig na hindi na sila umuwi. Nagpatuloy ang lihim nilang relasyon hanggang sa matuklasan ito ng isa nilang kasamahan noong nakaraang taon. Ang mga impormasyong ibinigay ni Furucheng ay tumugma sa isang naunang record na nakuha ng pulisya tungkol sa hindi naaangkop na pag-uugali ni Liang Xiaochu at Liu Hongmei sa loob ng kumpanya. Ayon sa dokumentong inilabas ng kumpanya noong ika-27 ng Setyembre taong 2004, isang operator at isang manager ang nasangkot sa isang insidente ng hindi angkop na pag-uugali sa opisina. Nakasaad din sa ulat na may asawa ang naturang manager, kaya itinuring na hindi katanggap-tanggap ang kanilang naging kilos. Matapos silang pagsabihan ng pamunuan ay agad na inamin ni Liu Hongmei ang kanyang pagkakamali. Samantala, mariing itinanggi ni Liang Xiaochu ang anumang romantikong intensyon at sinabi niyang binabati lamang niya si Liu Hongmei sa kaarawan nito. Gayunpaman, matapos ang insidenteng iyon ay naging usap-usapan na sa kanilang mga kasamahan ang kanilang relasyon. Sa parehong panahon, dalawang magkasunod na beses ding na-promote si Liu Hongmei dahilan upang isipin ng marami na malaki ang impluwensya ng kanyang manager sa kanyang pag-angat sa trabaho. Pagkatapos nito, si Liang Xiaochu naman ang isinailalim sa interogasyon. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, unti-unting nakita ng pulisya ang ilang detalye na nagbunsod upang ituring siya bilang pangunahing sospek sa kaso. Ipinanganak si Liang Xiaochu noong ika-19 ng Abril 1955 sa Singapore. Matapos niyang tapusin ang kanyang pre-university education, siya ay nagsilbi sa militar sa loob ng 2 taon. Noong 1976 ay nagsimula siyang magtrabaho sa isang telecommunications company at nanatili roon sa loob ng 20 taon. Pagsapit ng 1996, nagpasya siyang umalis upang magtayo ng sarili niyang negosyo. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kanyang negosyo at napilitan siyang isara ito makalipas lamang ang 1 taon. Mula noong Abril 1997, nagtrabaho siya sa isang electronics factory. Humigit kumulang $3,700 Singapore ang kanyang bunga ng sahod na itinuturing na mataas noong panahong iyon at sapat upang mabigyan ng komportabling buhay ang kanyang pamilya. May asawa si Liang Xiaochu at mayroon silang 3 anak na 1 lalaki at 2 babae. Nang mangyari ang insidente ay nasa Thailand ang kanyang asawa at panganay na anak na babae. Samantalang nasa paaralan naman ang kanyang anak na lalaki at bunsong anak na babae. Ngunit ano nga ba ang nagtulak sa pulisya upang ituring si Liang Xiaochu bilang pangunahing sospek? Una, sa buong interogasyon ay paulit-ulit niyang itinanggi na mayroon siyang malapit na relasyon kay Liu Hongmei. Bukod pa rito, inakusahan pa niya ang pulisya na gumagawa lamang ng mga walang batayang hinala. Ikalawa, napansin ng mga investigador ang isang gasgas sa gitnang daliri ng kanyang kaliwang kamay. Nang tanungin siya kung paano niya ito nakuha, nag-atubili siya sa pagsagot at hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Dagdag pa rito ay kapansin-pansin din na patuloy ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sila ay nag-uusap at makikita rin ang matinding tensyon sa kanyang mukha. Dahil sa mga kilos na ito ay lalo pang tumindi ang hinala ng pulisya laban sa kanya. Dahil sa mga natuklasang ito ay humingi ng pahintulot ang pulisya na halughugin ang bahay ni Liang Xiaochu. Nang marinig niya ang kahilingang ito, kapansin-pansin ang kanyang bahagyang pagkataranta
ngunit wala na siyang nagawa kundi pumayag. At matapos ang ilang oras na paghahalughog, nakakita ang mga investigador ng ilang mahalagang ebidensya sa silid ni Liang Xiaochu. Kabilang dito ang isang pahayagang Chinese, isang bungkus mga asul na plastic bag, isang rolyo ng tape, isang rubber hammer at isang kutsilyo sa kusina na may naputol na bahagi sa talim. Kaagad naman na ipinadala sa Forensic Science Department ang mga plastic bag, pahayagan at tape para sa masusing pagsusuri. Nang lumabas ang resulta, napag-alamang eksaktong kapareho ang mga ito ng mga materyales na ginamit sa kartong pinaglagyan ng mga bahagi ng katawan ng biktima. Dahil dito, pansamantalang ipinagpalagay ng pulisya na ang rubber hammer at ang sirang kutsilyo ang mga kagamitang ginamit ni Liang Xiaochu sa paghihiwalay ng katawan ni Liu Hongmei. Ayon sa kanilang pagsusuri, mahirap putulin ang katawan ng tao gamit lamang ang isang ordinaryong kutsilyo sa kusina, kaya malamang na ginamit niya ang rubber hammer bilang pantulong. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga ebidensyang ito upang mapatunayang si Liang Xiaochu nga ang pumatay kay Liu Hongmei. Upang makasampa ng matibay na kaso ay kailangan pa rin ng pulisya ng mas matibay na ebidensya gaya ng bakas ng dugo sa pinangyarihan ng krimen na tumutugma sa DNA ng biktima o kaya naman ay isang maliit na piraso ng naputol na talim ng kutsilyo na maaaring naiwan sa katawan ng biktima. Sa kasamaang palad ay walang natagpo ang anumang metal fragment sa mga bahagi ng katawan na kanilang na-recover. Dahil dito, naging mas mahalaga para sa pulisya na mahanap ang ulo at ang ibabang bahagi ng mga binti ni Liu Hongmei upang makakuha pa ng karagdagang ebidensya. Samantala, lumitaw din sa investigasyon na napakalinis ng lugar na pinaghihinalaang pinangyarihan ng krimen. Bagamat masusi ng hinalughog ng pulisya ang buong bahay ni Liang Xiaochu, wala silang nakitang kahit anong bakas ng dugo. Mas lalo itong naging palaisipan dahil sa kanilang pagsusuri. Ang bahay mismo ni Liang Xiaochu ang pinakamalamang na pangunahing pinangyarihan ng krimen at ang banyo ang pinaniniwalaang lugar kung saan pinaghiwa-hiwalay ang katawan ng biktima. Gayunpaman, napakalinis ng bahaging ito na malinaw na nagpapakitang maingat itong nilinis matapos ang insidente. Sa kabila ng lahat ng kahinahinalang pangyayari ay wala pa ring matagpo ang karagdagang ebidensya ang mga investigador. Habang tila nauubusan na sila ng direksyon at pinag-iisipang baguhin ang takbo ng kanilang investigasyon, biglang naalala ng isa sa mga pulis ang isang kasong hinawakan nila 10 taon na ang nakalipas na halos kapareho ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa kasong iyon, bagamat maingat ding nilinis ang banyo, nakakita pa rin sila ng isang patak ng dugo sa ilalim ng lababo. Dahil sa alaalang iyon ay agad na sinuri ng opisyal ang ilalim ng lababo sa bahay ni Liang Xiaochu, ngunit wala siyang nakita. Habang tatayo na sana siya, napunta ang kanyang tingin sa katabing inidoro. Nang suriin niya itong mabuti ay natuklasan niya ang isang madilim na pulang mantsa na may sukat na humigit kumulang 2 milimetro sa ilalim ng toilet bowl. Matapos isailalim sa DNA analysis ang naturang mantsa, nakumpirma ng pulisya na ito ay dugo ni Liu Hongmei. Sa harap ng ebidensyang hindi na niya maitatanggi, tuluyan ng umamin si Liang Xiaochu sa kanyang ginawa. Gayunpaman ay marami pa ring tanong ang nananatiling walang kasagutan, lalo na tungkol sa tunay niyang motibo at sa eksaktong naging takbo ng krimen. Dahil dito ay hinimok siya ng mga investigador na sabihin ang buong katotohanan at ipinaalala sa kanya na ang kanyang pakikipagtulungan ay maaaring isaalang-alang ng korte. Ayon sa kanyang salaysay, noong 15 ng Hunyo 2005, sinamantala niya ang pagkakataong wala sa bahay ang kanyang asawa at panganay na anak na babae dahil nasa ibang bansa ang mga ito. Samantala, nasa paaralan naman ang kanyang anak na lalaki at bunsong anak na babae, kaya inimbitahan niya si Liu Hongmei sa kanyang bahay upang mag-usap. Bandang 9:50 ng umaga, dumating si Liu Hongmei sa bahay ni Liang Xiaochu.
Naupo sila at nag-usap, ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay lalo umanong naging emosyonal si Liu Hongmei. Sinabi niya na palagi silang pinupuna ng ibang tao dahil sa kanilang relasyon at hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagtatago nito. Dahil dito, iminungkahi niyang sabay silang bumalik sa China upang doon magsimula ng bagong buhay at magtayo ng kanilang karera. Ngunit para kay Liang Xiaochu, mahirap tanggapin ang mungkahing iyon. Lumaki siya sa Singapore, may maayos na pamilya at may trabahong nagbibigay sa kanya ng mataas na kita, kaya agad niyang tinanggihan ang plano ni Liu Hongmei. Dahil dito ay kapwa sila nakaramdam na wala ng malinaw na solusyon sa kanilang sitwasyon. At habang lalong nawawala ng pag-asa si Liu Hongmei, sinabi umano niya na kung ganoon, sabay na lang silang mamatay para magkasama sila habang buhay. Nang mapansin niyang nag-aalinlangan si Liang Xiaochu, sinabi niya na kung siya ay natatakot, siya na lamang ang mauuna, ngunit kailangan itong ipangako na susunod din ito sa kanya. Ayon sa kanyang salaysay ay pumayag siya sa mungkahing iyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng bath towel at ipinulupot ito sa leeg ni Liu Hongmei. Magkaharap silang nakaupo nang mangyari ito, kaya ayon kay Liang Xiaochu, mas mahirap higpitan ang tuwalya kaysa kung nasa likuran siya ng biktima. Dahil dito, tumagal ng humigit kumulang 20 minuto bago tuluyang mawala ng malay si Liu Hongmei. At habang lumilipas ang oras, sinabi niyang nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Hongmei mula pula, naging kulay ube, hanggang sa tuluyang umitim. Kalaunan ay nawalan ito ng hininga at bumagsak sa kama. Nang makita niya ang kalagayan ng katawan ni Liu Hongmei, sinabi niyang bigla siyang umurong sa balak niyang magpakamatay. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip kung paano maitatago ang nangyari nang hindi siya mahuhuli. Dahil inaasahan niyang uuwi mula sa paaralan ang kanyang anak na lalaki at bunsong anak na babae pagsapit ng alas 6 ng gabi, kailangan niyang linisin ang bahay bago dumating ang mga ito. Dahil dito, kinaladkad niya ang katawan ni Liu Hongmei papunta sa banyo at doon niya ito pinaghiwa-hiwalay gamit ang kutsilyo sa kusina at rubber hammer. At habang isinasagawa niya ito, may ilang lamang loob na nahulog. Ayon sa kanyang pahayag, basta na lamang niya itong itinapon sa inidoro at pagkatapos ay ipinaagos. Sa prosesong iyon, isang maliit na patak ng dugo ang tumalsik sa ibabang bahagi ng toilet bowl, ngunit hindi niya ito napansin. At ang maliit na bakas na iyon ang kalaunang naging pinakamahalagang ebidensya laban sa kanya. Matapos niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan sa 7 bahagi, isa-isa niya itong nilinis. Pagkatapos ay binalot niya mga ito sa mga plastic bag at pahayagan bago inilagay sa magkakahiwalay na karaton. Pagkatapos nito, sinimula niyang linisin ang banyo at hinugasan din ang lahat ng dugong dumikit sa kanyang katawan. Nang matapos ang paunang paglilinis ay nagsimula naman siyang itapon ang mga bahagi ng katawan sa iba't ibang lugar. Una, sumakay siya ng bisikleta at itinapon ang mga paa, sapatos at mga damit sa isang basurahan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos nito ay sumakay siya ng tren patungo sa Singapore River kung saan niya itinapon ang ulo at ang ibabang bahagi ng mga binti. Sa huli, nagtungo siya sa Kalang River na malapit sa kanyang bahay upang itapon ang natitirang bahagi ng katawan. Bandang alas 5 ng hapon ay nakauwi siya at muli niyang nilinis ang buong pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakataong ito, mas naging masusi siya upang matiyak na wala ng anumang bakas na maiwan. Nilabhan niya ang mga kumot at bedsheet sa washing machine, habang ang mga mansya ng dugo sa kutsilyo ay maingat niyang inalis gamit ang isang sharpening stone. Matapos gawin ang lahat ng ito ay nagpalit siya ng damit at nagtungo sa electronics factory kung saan siya ay nagtatrabaho. Habang papunta roon, dumaan siya sa Ang Mo Kio MRT station at itinapon ang handbag ni Liu Hongmei pati ang iba pa nitong personal na gamit sa isang kalapit na basurahan. Ayon pa kay Liang Xiaochu, matapos niyang paghiwa-hiwalayin at itapon ang katawan,
Ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Bagamat alam niyang nakagawa siya ng mabigat na krimen, sinikap niyang manatiling kalmado at paulit-ulit na pinaaalalahanan ang sarili na huwag mataranta. Bandang 7:30 ng gabi sa araw ding iyon, habang isinasagawa ang roll call sa pabrika, sinadya pa niyang pakiusapan ang isa niyang kasamahan na tawagan si Liu Hongmei upang itanong kung bakit hindi ito pumasok sa trabaho. Gayunpaman, hindi lubusang pinaniwalaan ng pulisya ang kanyang salaysay. Batay sa mga umiiral na ebidensya, napatunayan lamang nilang siya ang may pananagutan sa pagpatay, ngunit hindi pa nila matiyak ang tunay na motibo sa likod nito. Kung tatanggapin ng korte ang kanyang bersyon ng mga pangyayari, maaaring maituring ang kaso bilang homicide o manslaughter sa halip na planadong pagpatay na maaaring magresulta sa mas magaang parusa. Dahil dito ay determinado ang pulisya na makahanap ng panibagong ebidensya upang malaman ang buong katotohanan at maibigay ang hustisyang nararapat para kay Liu Hongmei. Agad nilang ituon ang kanilang investigasyon sa dalawang direksyon. Una, ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga nawawalang bahagi ng katawan ni Liu Hongmei at ikalawa, nagsagawa sila ng karagdagang mga panayam upang makakalap ng iba pang mahalagang testimonya mula sa mga posibleng saksi. Hindi naging madali para sa mga investigador ang paghahanap sa natitirang bahagi ng katawan. Batay sa salaysay ni Liang Xiaochu, itinapo niya ang ulo at iba pang bahagi ng mga binti sa Singapore River. Dahil dito ay nagtalaga ang pulisya ng isang espesyal na task force upang magsagawa ng malawakang paghahanap sa kahabaan ng ilog. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsisikap ay wala pa rin silang natagpo ang anumang bakas ng mga nawawalang bahagi ng katawan. Sa puntong iyon, may isang naisip ang lead investigator. Posible umanong inanod ang mga karton hanggang sa pampang at napagkamalan lamang na ordinaryong basura. Kalaunan ay nalaman niya na may isang kumpanya sa lugar na responsable sa paglilinis ng mga kanal. Tuwing 2 araw ay kinokolekta nila ang mga basurang natatagpuan at dinadala ang mga ito sa isang barkong nakadaong sa pantalan na ilang kilometro ang layo. Nang makarating doon ang pulisya ay nalaman nilang naipadala na ang mga basura sa Namtanjong Pagar Incineration Plant upang sunugin. Dahil dito, agad silang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng planta upang pansamantalang ipatigil ang operasyon habang nagmamadali silang magtungo sa lugar. Sa pagdating ng mga pulis sa incineration plant, bumungad sa kanila ang napakaraming tambak ng basura. Dahil dito ay naging napakahirap ang paghahanap sa mga natitirang bahagi ng katawan ni Liu Hongmei. Sa kabila ng mabahong amoy at mahirap na kondisyon ay nagpatuloy pa rin ang mga investigador sa paghahalughog hanggang gabi. Isa-isa nilang sinuri ang bawat kahina-hinalang basura at matapos ang mahabang oras ng paghahanap, natagpuan din nila ang ibabang bahagi ng mga binti at ang ulo ng biktima na nagsisimula ng maagnas. At matapos itong suriin ng mga forensic expert, nakumpirma nilang ang mga bahaging iyon ay kay Liu Hongmei. Bukod pa rito, may natagpuan silang maliit na piraso ng metal sa natitirang bahagi ng binti at nang ikumpara ito sa sirang kutsilong na recover sa bahay ni Liang Xiaochu, eksaktong nagtugma ang dalawang ebidensya. Gayunpaman, kahit na nadagdagan ang mga ebidensya laban kay Liang Xiaochu, hindi pa rin tuluyang napabulaanan ang kanyang salaysay. Isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng malinaw na markas sa leeg ni Liu Hongmei. Karaniwan, kapag sinakal gamit ang lubid ay nag-iiwan ito ng kapansin-pansing bakas sa leeg ng biktima, ngunit ayon sa mga eksperto, kung malambot na tuwalya ang ginamit, posible na walang makitang malinaw na pasa o marka. Bukod dito ay wala ring natagpo ang anumang sugat na nagpapakitang lumaban ang biktima. Sinuri rin ng forensic doctor ang katawan ni Liu Hongmei para sa posibleng presensya ng alak o ipinagbabawal na gamot, ngunit parehong negatibo ang naging resulta.
Ipinapakita nito na ganap siyang may malay sa oras ng insidente at walang palatandaang nawalan siya ng kakayahang makapagpasya. Dahil dito, lumitaw ang isang mahalagang tanong. Posible nga bang kusang loob niyang hinayaang sakalin siya gaya ng ipinahayag ni Liang Xiaochu? Tungkol dito, nagbigay ng opinyon ang forensic doctor. Ipinaliwanag niya na kung magkaharap ang dalawang tao habang gumagamit ng tuwalya sa pagsakal, kinakailangang mag-cruise ang tuwalya sa may leeg kaya mas mahina ang puwersang mailalapat kumpara kung mula sa likuran ang pagsakal. Idinagdag pa niya na kahit pa pumayag ang isang tao, likas pa ring kikilos ang katawan upang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, ang kawalan ng anumang bakas ng pakikipaglaban ay nagpapahiwatig na maaaring biglaan o hindi inaasahan ang nangyari. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting nabuo sa pulisya ang isang larawan ng pagkatao ni Liu Hongmei na lubos na naiiba sa ipinipinta ni Liang Xiaochu. Bago siya lumipat sa Singapore, nag-aral siya ng English sa isang kilalang universidad sa kanyang lalawigan sa China. Pagdating niya sa Singapore ay naging masipag siya sa pagtatrabaho upang kumita habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Noong ika-20 ng Mayo taong 2003, nag-enroll pa siya sa isang English Language Training Center at sa loob ng 2 taon ay nakapagbayad siya ng mahigit 1,000 Singapore dollars para sa kanyang matrikula. Ayon sa namamahala sa training center, noong ika-17 ng Hunyo ay personal pang nagtungo si Liu Hongmei tungkol sa schedule ng kanyang mga susunod na klase. Samantala, ibinahagi ng kanyang kapatid na si Liu Hongwei na noong araw ding iyon ay tumawag sa kanya si Liu Hongmei at buong kumpiyansang sinabi na naniniwala siyang papasa siya sa nalalapit niyang pagsusulit sa English. Dahil sa mga impormasyong ito ay naniniwalang mga investigador na positibo ang pananaw ni Liu Hongmei sa kanyang kinabukasan. Dahil dito, tila hindi kapanipaniwala na kusa niyang nanaising wakasan ang kanyang sariling buhay. Bukod pa rito ay matagal na niyang pangarap na manatili sa Singapore. Kaya naman nagtanong ang mga investigador kung bakit niya biglang imumungkahi kay Liang Xiaochu na bumalik sila sa China upang doon magtayo ng karera. Kung hindi totoo ang sinasabing kasunduan nilang magpakamatay, ano nga ba ang tunay na motibo ni Liang Xiaochu? Sa puntong ito, lumitaw ang dalawang magkaibang pananaw. Ayon sa mga kumakalat na usap-usapan ay namatay si Liu Hongmei dahil sa isang nabigong proposal ng kasal, kaya itinuring itong krimeng bunga ng matinding emosyon. Ngunit iba ang naging pananaw ng pulisya at naniniwala silang may kaugnayan sa pera ang tunay na dahilan ng krimen. Noong ika-27 ng Marso taong 2004, nagtungo sina Liu Hongmei at ang kanyang kapatid sa isang matchmaking agency sa Singapore upang humanap ng posibleng makarelasyon. Ayon sa matchmaker, kilala si Liu Hongmei bilang isang magalang at mahinahong babae na umaasang makapag-asawa ng isang edukado at may mabuting ugali. Ipinakilala siya ng ahensya sa 5 lalaki at sa mga ito, nagpakita siya ng interes sa isang civil servant at isang manager, ngunit wala sa mga ugnayang iyon ang nauwi sa seryosong relasyon. Habang nagtatrabaho naman siya sa electronics factory, malamang na naakit siya sa kalmado at mature na personalidad ni Liang Xiaochu. At dahil araw-araw silang magkasama sa trabaho ay mabilis ding naging malapit ang kanilang relasyon. Pagsapit ng Hunyo ng taong iyon ay naging opisyal ang kanilang romantikong relasyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang hangarin ni Liu Hongmei na manatili at bumuo ng mas magandang kinabukasan sa Singapore. Ayon sa isa nilang katrabaho, noong Enero ng taong 2005 ay hinihikayat na ni Liu Hongmei si Liang Xiaochu na siya ay pakasalan. Sinamahan pa umano siya nito sa paghahanap ng maaaring rentahang bahay. Samantala, noong ika-24 ng Abril 2005, ikinasal sa civil registry ang kanyang kapatid na si Liu Hongwei sa isang lalaking Singaporean. Nakatakda rin ang kanilang kasal sa Setyembre ng taong iyon.
Ayon sa magiging bayaw ni Liu Hongmei, mayroon siyang bakanting bahay kaya inimbitahan nila itong tumira kasama nila. Bukod dito ay hiniling din nilang maging maid of honor siya sa kanilang kasal. Ayon naman sa dating manager na si Furu Cheng, labis na hinahangaan ni Liu Hongmei ang kanyang kapatid at pangarap din niyang sundan ang yapak nito ang makapag-asawa ng isang Singaporean at magkaroon ng sarili niyang pamilya. Ngunit batay sa sitwasyon ni Liang Xiaochu, malinaw na hindi niya kayang ibigay ang mga pangarap na iyon. Dahil dito ay madalas umanong naguguluhan si Liu Hongmei kung dapat na ba niyang tapusin ang kanilang relasyon, lalo na nang may isang mas batang lalaki na nagsimulang manligaw sa kanya. Dahil dito ay kumalat ang balitang pinilit umano ni Liu Hongmei si Liang Xiaochu na siya ay pakasalan. At nang tumanggi ito at pag-usapan nila ang paghihiwalay, sinasabing hindi yun matanggap ni Liang Xiaochu at nauwi sa krimen ang kanilang relasyon. Gayunpaman, may isa pang mahalagang pangyayari na nakatawag ng pansin sa pulisya. Ilang araw bago ang insidente, nagsumbong si Liu Hongmei na may gumagamit sa kanyang bank card nang wala siyang pahintulot. At nang suriin ng mga investigador ang CCTV footage mula sa ATM, napansin nilang nakasuot ng baseball cap ang taong nag-withdraw ng pera. Gayunpaman ay mabilis pa rin nilang nakilala na ito ay si Liang Xiaochu. Nang tanungin siya tungkol dito ay sinabi niyang biro lamang umano ang lahat at ayon sa kanyang salaysay. Noong hapon ng 13 ng Hunyo ay magkasama silang nagtungo ni Liu Hongmei sa isang hotel at habang naliligo ito ay kinuha niya ang bank card nito. At dahil alam niya ang PIN number nito ay nag-withdraw siya ng mahigit 2,000 Singapore dollars matapos silang umalis sa hotel. Gayunpaman, iginiit niyang ibinalik niya kinaumagahan ang parehong pera at ang bank card kay Liu Hongmei. Ngunit mabilis ding napatunayang hindi totoo ang pahayag na iyon. Nang halugugin ng pulisya ang tirahan ni Liu Hongmei ay wala silang natagpo ang perang sinasabing ibinalik. Nang mapatunayang hindi na ibalik ang pera at isinumbong na siya ni Liu Hongmei sa pulisya, natakot si Liang Xiaochu na bubunyag ang kanyang pagnanakaw at relasyon sa labas ng kanyang kasal. Ayon sa pulisya, dito niya nabuo ang planong patayin si Liu Hongmei upang maitago ang lahat. Inanyayahan niya ang biktima sa kanyang bahay sa pagsasabing sasamahan niya ito sa police station. Ngunit sa halip ay inudyukan niya itong maniwala sa ideya ng sabayang pagpapakamatay. Noong 3 ng Mayo 2006, formal siyang nilitis sa kasong planadong pagpatay bagamat patuloy niyang iginiit na nagkasundo umano silang wakasan ang kanilang mga buhay. Sa kanyang depensa, iginiit ni Liang Xiaochu na kung tunay niyang binalak na saktan si Liu Hongmei, dapat ay nagtamo rin siya ng mga sugat habang nagaganap ang umano'y pagkikipaglaban. Gayunpaman ay iginiit ng prosekusyon na ang kawalan ng mga sugat sa biktima ay hindi nangangahulugang pumayag ito dahil posible ring hindi ito nakalaban bunga ng malaking agwat ng kanilang lakas. Sa gitna ng paglilitis, inatasan ng hukom si Liang Xiaochu na ipakita kung paano niya isinagawa ang pagsakal gamit ang tuwalya. Habang isinasagawa ang reenactment, napansin ng mga naroroon na bigla siyang ngumiti na parang inilarawan ang ilan bilang kakaiba at hindi inaasahan. Noong 19 ng Mayo taong 2006, nagpasya ang Singapore High Court na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay na nais ni Liu Hongmei na wakasan ang kanyang sariling buhay. Dahil dito ay napatunayang si Liang Xiaochu ang responsable sa kanyang pagkamatay at hinatulan siya ng kamatayan. Bagamat naghain siya ng apela, lahat ng ito ay ibinasura ng hukuman. Sa huli, noong 30 ng Oktubre taong 2007, isinagawa ang hatol laban sa kanya at tuluyan ng nagsara ang Kallang River murder case. Ang kasong ito ay nag-iwan ng mahalagang paalala na ang isang taong tila namumuhay ng normal ay maaari pa ring magtago ng mga madidilim na lihim na hindi agad nakikita ng iba. Ang sinapit ni Liu Hongmei ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagiging maingat sa mga personal na relasyon, lalo na kapag malayo sa sariling pamilya at tahanan. Bagamat nanaig ang hustisya sa huli,
napakalaki ng naging kapalit nito. Ang buhay ng isang batang babae na may malinaw na mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Umaasa kaming magsilbing paalala ang kasong ito upang maging mas mapagmatiyag tayo sa ating mga desisyon at higit na pahalagahan ang ating kaligtasan.